Ma'am, ang business niyo puro agriculture? Wala kayong ibang business na agriculture lahat? Agriculture po talaga. Wow. Meron po kami rental. Yung kunyari, kasi yung meron po kanya. Nauso po kasi sir nung pandemic, di ba? Yung parang may mga mag-aano ng maliliit na lupa. Tapos isasangla. May maliit na bahay. Yun po, rentals na maliit lang. Pero iba po talaga pag malaki po ang kita sa Livestock. baboy. Baboy, malaki talaga. Malaki po talaga. Yeah. Naka-BIR kami sir ha. Nangbabayad kami. Kaya willing sa disclose na kumikita siya kasi walang kailangang ikatakot. BIR kami sir. Medyo malaki lang sir ang BIR kasi pag yan, non-VAT naman po eh. Kapag non-VAT. Yes. Kaya lang kapag ginawa mo na siyang process. Yeah, 12% dun ka na, sir. talaga magtatax. Mas malaki pa po ang kinikita ni BIR kaysa sa Ay, klaruhin ho natin ha, pag agriculture, wala, non-VAT yan, except for magpa-process ka. Kagaya yung naging tusino, naging tapa, may tax yun. Pag kinukwenta niya sir, mas malaki pa yung sa Kita VAT nila? kaysa sa ano. Yung VAT Kasi talaga? sir, 12% eh. Hindi ka naman magmamarkup ng 12% sa processed meat na to 25 grams. Kasi at 40% na yun pag isang kilo. Oh. Diba, sir? So, medyo tinamaan talaga ang mga producer. Sana pag-isipan naman ng gobyerno yan, ano? Kaya lang, iba po. Kami, we encourage the youth. Madumi, mahirap, mainit, no? Hindi ka pwede magpa-facial kasi mainit. Pero nandito sa lagaang Hindi na daw kailangan yung natural na maganda ka na. Hindi ba? Pero sir, ano talaga, di ba? Nandito ang pera talaga. Nandito Yun ang ang hindi pera. makita ng bata. Yun ang sinasabi namin sa mga anak namin. Mag-employee ka, tapos ito kikitain mo. Pero sapat yan to sustain you. Pero paano yung gusto mong pangarap kung wala kang pagsisimulan? Diba, sir? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Diyan, anong plano mo pagka-graduate mo? Anong gagawin mo dito sa negosyo? Gusto ko po pa rin tumulong dito. Pero kailangan pa rin magsimula ng sa sarili, sa corporate muna. Siyempre, gamitin yung civil engineer na aral. Bakit? Ang daming pera dito? Kung nag-aaral po kasi ng iba pang iba pang bagay, kaya mo yan incorporate pa rin sa Kaya mo sa pagsabayan? agriculture pa rin. Kaya mo pagsabayan? Oo. At yung aral yata doon sa labas, kaya pa ipasok dito. Kunwari po, buildings. Baka siguro na, pwede pa Convince ka, improve ma'am? to. Convince ka? Opo, sir. Okay. Kasi sabi namin, sabi namin kung magkukuha sila ng kanilang mga, ano po ba Degree. tawag doon, yung mga interim sila, yung mga practicum. Doon sa may ma-acquire sila Na na ma-adapt knowledge. sa atin, sir. Para he can create his own. Agricultural engineering, pwede ba yun? Iba pa yun? Sa tingin ko Ano po, bang kaya engineering aral ka? yan. Civil? Civil po eh. O di magpatayo ka ng mga high-tech na mga Pang buildings. Platform, housing. sir, ang score eh. Platform. Wow! Gusto lagi. Wala, Meron lang walang isa lang daw siya ganun. sa 3.5 pero may very studious. Sa Masinop, makuripot siya. Kaya okay yan. Okay, Kaya okay na finance. Puntahan po natin yan. Anong pupuntahan natin? Sir, yung piggery. Kaya? Apo, kaya sir, sige. kaya natin. Dito sila pinapastol po. Yung mga Kambing. kambing. Binibigyan nyo rin sila ng chance na maggala. Dapat po. Unless po umulan, di bawal po kasi umakyat na po ang uod niya. No? So, pag po mainit, kailangan po, unang breed muna, mga barako. Aakyat po sila, bababa, mga inahin. Bababa, yun po may mga anak. Mahirap po magpababa kasi ang mga yan po ay isinusuy-suy mo at may baby. But generally, kailangan po for exercise. Kaya po may mga madre de aguas dyan para po pang supplement. Madre I kakao see. okay rin po. Saging okay minsan, pero ayaw din. Para yung kinakain nila, hindi puro taba, nagiging muscle rin.
Ito naman pong aming mga to, nakita niyo po nakasako. Tapos, hindi na lang po namin binermiculture, yung lalagyan ng uod. Oh. Pero nilalagay po namin sa hukay. Tapos, after some time po, yan po ang ginagawa naman namin na pataba dun po sa mga halaman sa Sa mga gulay. Meron po kaming binili na, alam niyo po yung tag 25 pesos na seedlings. Pero pag dumaan po kayo sa mga bentahan ng halaman, ito po ngayon ay, pag hanggang tuhod po, 300. Pag hanggang bewang, 600. Oh? Pag tumangkad sa'yo, di ba, nagiging 1-2 na sir yan sa talisay. Anong Ito po. halaman po yan? Yan po ay yung mga native. Acacia, Nara. Oh, I see. So, ginagawa niyo rin yon. Kailangan sir, kasi si Ayala po ay nandito na sa Lipa. Okay. And they pronounce the need for million trees. Oo, yung mga native species. Apo. At hindi lang po si Ayala kasi Lipa is going to Metro City, sir, no? Mm. So talagang maraming maghahanap ng halaman. So sa Talisay, sir, ang sentro po ng maraming halaman dito sa Batangas. Okay. Kaya sabi namin, kung maganda ang lupa, mataba naman po, baka pwedeng sumabay po kami. Pero ma'am, anong degree niyo ni sir? Ako po, legal management. Nag-bachelor Legal of laws management, po ako. oh. Opo. Nag-master po ako ng information tech. Pero Okay. baboy po ang aking naging. Nasa government service po ako for the past 15 years. Anong Sa- agency po? Ako po ay provincial board member. Ah, Pero okay. naging consult po ako ng LIPA. Oh, I see. Transition po ni Kong Bilma. Mm-mm. Pero hindi po kami magkakapartido. Mga youth po kami. Si Mayor po, ako, tsaka si Kong B. Pero magkakahiwalay po kami, sir. Oh, I see. Si Pero- sir, ano naman ang background ni sir? Yung Siya husband po niyo? ay accountancy, Mm-mm. pero farming talaga gusto niya. Tapos po, naging consult siya. Naging vice Councilor mayor. din. Tas- Nag-vice mayor din. Naging mayor. Dito sa Lipa? Yes, sir. Siya mayor po ngayon? Awa. Hindi ko alam. Hindi, Si okay lang, mayor. sir. Okay lang, sir. I do have 8 kids. Pero ito po, talagang even nung, kasi alam namin pareho nung consult kami, hindi ka naman ano dyan eh. Kasi teacher po ako sa Lasal. Oh. Po. Sa TAF? Sa Dito sa po. Lipa? Opo. I have college, high school. But when we married, after a few years, nagpapunta po kami sa agriculture pareho. Dito po talaga, sir. Ito, sir, alam mo ba yan? Nung binili ko yan, 150. Ah, yan, oo. Pag binili mo siya. Alocaria? Something? Oo. Variety ng pine tree, no? Mm-mm. But pag binili mo na yan, sir, ngayon, 1.7 yan. Yan yung ganyang kalaki. Oo. So, doon po kami. Ang binibili ko yung mga Maliliit. 50 pesos. Oo. Palalaki yan. Tapos, nabibenta na po namin yan. So may garden din po kayo na ano Yung na? unahan po, kinat po namin. Oh. Para, sir, kayang isustain ng area. Mm-mm. Pero, nagbibigay ka rin ng halaman. Parang ganun. So, okay din. Ano pong first name ni Mayor? Eric po. Mayor Eric. Kaya niyo bang maglakad? Exercise Opo, po? opo. Ate Ruby po. Ate Ruby po, Hello. ang dito. Ang may hawak ng tapon. Yun, May buko. Gusto niyo magbuko muna, sir? Ay, hindi po. Binusog niyo kami ng todo eh. Wala kayong anak na tumutulong kay Mayor sa office Wala po niya? sa Wala. Wala. Ako po, nung nag-mayor siya, hindi na po ako tumakbo. Siya lang po ang nasa ano. Ako naman po, siya po talaga ang nagbababoy, sir eh. Siya talaga ang nagkakambing. Siya po talaga sa Facebook yung nag-aaral. Ang instruction galing sa kanya, tuturo sa akin sa gabi, sa umaga. Sabi niya, Weng, naka-order na ako ng drum. Darating na. Weng, dumating na yung salt block. Dodo, ito ang gagawin mo. May ganun po. So, doon na po kami pare-parehong nag-guide through. Yan po, nag-haul po kami ng baboy. Galing po doon sa isang farm. Yun po yung original namin. Pero nung nagka-ASF po, nakita po namin, hindi po pwede na lahat ng iyong baboy nasa isang lugar. Isang lugar. So hinihiwalay niyo? Ay, Kuya Arnel. Sir po. Sila po ang nag-i-in-charge dito. Opo. So, nandun po ang inahin. Yun ang original po naming area. Dito po, lahat dinadala ang partner. Napili na po kung sino yung pang-inahin uli. Iiwan niyo po yon. Tapos, nung na-ES po kami, na-realize namin, mali pala na magkakasama. So, lahat na hindi mo gagawin inahin, dalhin mo na dyan sa kabila. Pambenta niyo na po yan. Kumbenta na.
Pag nagbaboy ka, sir, 10 lang ang iyong baboy. Mm. Panalo ka sa kita, pero hindi mo nalagay yung labor cost. Walang labor cost. Kaya ang Parang tao, family labor siya. kaya akala nila, ay may pera kami, pero hindi mo nalagay yung labor mo. Yes. Ang talagang recommended number of heads para may balik na maganda, 50 to 100. At least 50 start. Isang tao, sir, ang kayang mag-alaga sa 250 heads. I Yun ang see. standard. Yun ang standard. Kaya niya yun, ma'am? Opo, kasi ang ginagawa lang, sir, structured na maglalagay ka ng, ayan, sir. Oh, rumen. Sila lang naman ang susupply ng ganyan, sir. Good morning po. Yes, sir. Dadala na. Kuya Murads, thank you. Okay ka pa. Sa ganito po, lalabasan namin yung dalawa. Nakapila na po yun sa slaughter. Mamayang gabi po, papatayin na madaling araw. Pick up po na alas 4. Tapos in-house po kato. Saan po yung slaughterhouse? Dito po sa kabilang, ano ba yun? Town? Lipa rin? Lipa po. Meron po ang lipa na accredited na AA standard. So, maganda po yung slaughter nila. Ang required lang po, lahat ng magkakatay, dapat doon lahat. Yung ibebenta po. Pero ito, sir, itong lupa dito, 300 pesos dati. 200. Ito. Nung dumating si Ayala. Oh. Grabe. Paano pag gagamitin sa farming yun? Hindi na. Wala, ito pong nirenta namin. Ito, yung partner po kay Santa Lucia. Ano na siya, sir? Dadaanan na yan ang kalsada. So, we're only given mga 2 to 3 years na yun, sir. Pinapabakid na kayo. Kami naman, clear po yun naman yun sa usapan talaga. Na, kumbaga, taya-bato talaga yun with Thailand. So, okay lang po. Kami naman po, yung baboy naman po ang amin So, okay na rin. Saan kayo magre-relocate? Yun po original namin, which is Tangob. Pwede pa rin po doon. Kaya lang, parang gusto ni Rockwell yung area. Lahat na ng mga major developer andito na. Maganda po kasi kami po ay second to Tagaytay highest ng ano. After Tagaytay na. Third yata tayo. After Baguio. Baguio, Tagaytay, then Lipa na po. Talaga? Apo. Kaya po, Ang lakas pala ng Maganda Lipa. season. Pinaglakad ko po kayo. Ay, ayos na po. Malalayo ulit lalakad namin. Sige, sige. Pero iba talaga, sir, sa farming talaga. Iba talaga. Bakit yung iba nahihirapan? Anong reason pag, kaya sir, mga- kunyari nagpupunta ka sa ASF, ang tendency mo, bakit ka na? Talaga, kasi nandiyan na yung puhunan mo. Na? Oh. Kami po noon, naka-concession kami sa PIDS, may mga kasamahan kami ganon. So nakipag-usap ka na lang. Kapag naman kaya na yon, sa umpisa, kailangan mo magpalit ng tao. Yung tao po namin, nilipat namin. Nagka-phobia po siya eh. Hindi makaibo yung utak niya. Everyday, nililihin niya kung may sakit kasi ayaw na niyang mamatayan. Oh. So sabi namin ako na phobia to. So inalis po namin siya doon. Kumuha kami ng bago. Pero nasa amin pa rin po yung kasamahan namin. Kaya lang, kambing na siya. Okay, sige. Yun po doon nagsisimula yun, sir. Yung sa dami mong fear, naghihigpit ka na. Pero sa amin po pareho, wala po kami political lineage. Ako po sa tatay ko, sundalo. At saka magtitinda sa palengke. Oh, At, sige. na siya naman po, youth leader din. Pero ang kanyang tatay naman po ay dating... Bank? Nasa bank, tapos nasa Nemar, yung sa gawa ng jeep, accountant. Then, nakuha pong administrator ng city. Tapos, ganun po. Siguro talagang may Godspeed yan. Yan po. Pero dito lang tayo. Dito lang ba? Wala bang ibang seat? Yun. Yun po ang piggery. Yan ang piggery. Ilang sound level po ito? Ang sow level po niyan, 2.5. Wow! Pero, produce na po yan. So, sa ngayon po, halimbawa, Thailand po kasi po, magdadala siya. Halimbawa, ng buong 3,000. Kasi kaya naman pong i-stretch. Minsan, 2.5 lang. After po ni Thai, kami po, meron pong natira kami sa ASF.
Yun po yung dinadala namin. Pinangalan niyo. So, hopefully ma-fill in namin hanggang December yung kabuuan na target. Hindi ko tayo pwedeng lumapit na doon. Kung saan lang kita yung malayo lang sa farm, pero kita yung building. So, swerte ma'am yung may hog racing ngayon, no? Kasi mataas yung baboy. Ang mataas, sir, ay merkado. Ang producer, tama lang. Kasi ngayon po, sir, 175 ang kilo. Ba't nagkaganon? Ma, sa For story. 175 ang kilo, 355 sa palengke, Mm. tapos yung ahente po. Doon. Opo. Kaya lang, syempre, may cost of money rin siya. May tracking siya, di ba, sir? Yun. Pwede naman tayo na producer maghanap. Kaya lang, syempre, tedious din yun. Kasi hindi mo alam ilan ang ilalabas mo ngayong panahon to. Kaya chicken and egg siya, sir. Kaya lang, sabi namin, baka pwedeng i-moderate. Parang bigas, di ba? Dapat hindi ganun kalaki yung markup. Para mas malaki pa ang kita ng nasa middle Oo. kaysa sa nagpo-produce. Hanggang dito na lang tayo. Ayan, akin na naman po dito. Ayun, tanaw naman. So dahil sa mga sakit, hindi ko tayo pwedeng lumapit. Lalo po nung nagka-ESF mas nagigpit talaga yung biosecurity. Sino lang po pumapasok dyan? Sila lang. Sila lang. Kahit kayo ma'am, hindi kayo pumapasok. Pagpunta po namin, yung sasakyan po naka doon. Doon po. Pwede ipasok. Kasi may spray po. Ilang kulungan po ito? Ito po siya. Siya. Pag ganyan naman po, kumbaga, kung si Land Bank o minsan si BBP, pero kami minsan Metro Bank, yan ang nagpakautang na maganda sa mga nagsisimula. Hindi mo mataas ang interest nila? Meron po silang mga option na package na hindi bigla. Pero meron yung agri package na Pero kami, yun po ang ginagawa ng ibang kasama namin. Kami naman, sa concession na lang kami ng nagsusupply. Mas makakatipid ka kapag hindi ka nagbabayad ng interest. Kapulong na lang namin yung nagsusupply, Lucky 4A. Oo. Si Sir, Lucky 4A. Sir, wag muna agad cash-cash. Okay naman po sila. So, nasa usapan lang po. Tapos meron po, kasi pag bumili po kayo ng gamot na patingi-tingi, sir, malaki ang cost eh. May 1,200, may 800. Pero kapag meron kang kukunin na direct supplier, less 30% ka agad, sir. Yun pa lang, malaking bagay po yun. So, kami po, ina-estimate mo na gaano karami yung kailangan mong gamot for certain season. I-bulk purchase mo, sir, 30% off ka. Kesa tingi-tingi. Nakakatipid. Nakatipid. Siya po, sa baboy po kasi, mas less ang tao kumpara sa farm, sir. Talaga ma'am. Pagod ka? Actually, hindi siya taga-agribusiness. Ano siya? May sarili rin siyang channel, yung Pinoy Ano How naman To. na iyo, anak? Pinoy How To. Ano Mga yun? small businesses. Mga pang nanay, ganyan. Ganun ba? Hindi po. Any business naman po. dapat ay- Non-agriculture. Non-agriculture. Dapat doon ka namin Saan sinama location sa barkada po? Anong namin mga nail region spa na madalas? binuksan YouTube. nung bago. YouTube. Ay, yung pinupuntahan po na business. Siya halos, saan ka? Halos Metro Manila ka, no? Iba-iba rin. Bihira ka magprobinsya, no? Oh, baka magkaroon ng interest sa Tosino, ha, kamo. Tosino! lang sila eh. Oo. Doon na. Sabihin mo na, baka magkaroon kami ng pasalubong center sa Manila. Ay, sige sir, go, go. Okay yun. Alam nyo, halimbawa, para alam nyo lang, kanyari, kukunin sa amin, mas malaki pa ang kita nila kaysa nagpo-produce. Ano oras ang klase mo? Hindi po klase, parang tinatapos na lang namin thesis. Okay. Kasi, So halos tapos ka na kung tutuusin? kung kasama OJT, matatapos po ako mga August o November next year. Oo. Lapit na po. Si Alex from Benil siya. From Benil, sa Tafren. Oo. Ella. Isa na lang Anong- bukas. 113. Tawag mo kay Fidel. Akala ko marang same age lang kami. Thank you. 122. 122. Wala na pala. Ang basihan nyo pala yun sa batch nyo. Opo. Kung anong year. Ilan naman kayo magkakapatid? 3
Tatlo po. Tatlo. Isa na lang may interest din sa ganyan. Iba po social media po. Social media. Ano niya, profession. Ano rin, sa binil din siya, multimedia. Doon medyo kulang kami, multimedia. Ang hirap mag-advertise. So, kumusta naman? Hindi Puti nagko-conflict ka kayo, yung oras mo dito sa pagtulong dito sa farm, saka sa studies mo? Pinaka-priority Ilang po years na talaga, yung agribusiness studies. forum niya? So, kung Ilang may years na kailangan sa farm, pero hindi ko kaya punta, hindi pinipilit madalas. So. Oh. Kasi, ano lang naman po to studies ay 4 years. Oo. Tapos na. Ang farm, 20 Tuloy-tuloy. years nang nakatayo. Oo. So, kaya ng farm nang wala pa ako. Kaya ko. Parang hintayin na lang ako mag-graduate bago tumulong talaga ng sobra sa farm. So, pag ang plano mo talaga, tutulong talaga after graduation? Pinaka-interest ko po kasi dito yung goats. Sa goats ang Opo. gusto ko. Kasi Bakit? Bakit yung goats? piggery, sobrang well-developed na siya. Established na. Established na. Tapos, parang kuya ko po yata magmamanage na nun. If lumaki na. Ako po, from the start, nandun ako sa goats and cows. Arang inaral ko po talaga lahat ng habitat, shelter, pagkain, disease. Hands-on ako from the start. Kaya, gusto ko nang ituloy. Marami pa ako nakikitang kulang. Talaga, like? Like? Sa ngayon po, di ba, parang breeding lang binabenta. Oo. Gusto ko punta sa Slaughter. slaughter na talaga. Or kaya milk production. Oh. At saka syempre, pagpapaganda ng facilities, parang tapatan yung production ng ibang bansa, hindi laging lalay sa import. Yun ang mga common problem sa Pilipinas . So, anong nakikita mo? Anong nakikita mo na future ng goat farming ninyo? Malaki po, lalo if nag-expand na iba't ibang culture, yung lalo sa Mindanao, nag-expand na rin north, yung mga, at saka parang na-expose na rin tao sa goats na meat na premium na mga lamb chops, mga ganun. Hindi lang basta kaldereta lalagay lang sa sabaw. Yeah. So, yun ko, lalaki po yung market niya. Wala naman po hindi dapat natatalo sa ulam. Sabi ni mami mo kanina, ikaw yung in charge doon sa finance, no? Papa. Pinag-aaralan mo. So, doon sa goat, kumikita. Goats? Oo, yung goats mo, kumikita. Opo, kumikita na. Talaga? Oo. Pero mabagal kasi nag-start talaga kami as for parang pamigay. Oh. So, para mabawi 'yon, kailangan damihan pa. Kailangan maghanap pa ng market pa. Oh, I see. Marami naman pong kambing . Ang problema yung market lang. Kasi ang live meat, mas malaki ang bentahan kaysa for breeding. Oo. Kasi lumalabas, madaming bumibili ng goat sa inyo, gagamitin din nila for breeding. So parang lahat ng tao nandun sa ganun, no? Yung puro pang breeding. Pero yung for meat production, Yung actual na kinakain na oo, talaga. maliit. Relative na maliit. Or parang sa ibang lugar yata mas malakas, hindi sa Lipa. Oh, I see. Alam ko, Pampanga malakas naman doon. Tsaka Ilocos. 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 Malakas. Pero gusto namin Batangas muna . Parang pagandayan ng sariling area. Since established na yung Piggery po. piggery, kumikita. Kumikita po siya. Malaki. Doon malakas. Malakas. Doon kami nakuha rin ng funds para mag-experiment ng ibang agri. Oh, I see. Halos lahat ng agri na sinimulan,
hindi kami natalo. Kahit hindi malaki ang kita, hindi natatalo. Bakit? Kasi parang dati ba yun na mas mura yung kailangan mo para mag-startup. Mhm. Tapos kung binenta mo ng mas mura din kumpara sa market, Oo. nang hindi ka na negative, hindi ka matatalo sa farming. Pero ano yun parang hanggang aral na lang yun sa amin. Hindi siya for profit. Aha. Aral and tulong lang. Talaga. Oo. Tapos kung may aral na, tsaka ka nagpapalaki. Tinataas presyo, pinapaganda quality. Mm. Ganun yun. Matagal yon yung aral at tulong na stage. May iba 1 year. Oh. 1 year, 2 years. Pero nung buong pandemic, puro tulong kasi hirap. Oo. Parang hirap marami. Kung ikaw na yung mag-take over, halimbawa dumating yung time na ikaw na yung magmamanage talaga nitong farm, anong mga gagawin mo dyan? Kung dumating yung time na full-time ka na, tapos na yung time na gusto mong i-fulfill yung career na kinuha mo at 100% nandito ka na sa farm. Darating ka ba sa ganong stage? 100% nandito ka sa farm, nakikita mo yung sarili mo? 50-50 po nasa isip ko 50-50? Parang sinasabay ang construction sa farm. Okay. Parang- Construction. So, magtatayo ka ng construction business ninyo? Apo. Oh, I see. So, construction plus the farm. Okay. Given na nandun ka na sa ganong stage, ano bang nakikita mo na kailangan mong improve dito sa farm? Despite of, kumikita yung farm, di ba? Kumikita. Okay. Ano yung gusto mong gawin pa? So, expand ng process. Hindi yung production, pero yung process. Kunwari, ngayon kami nasa pang breeding lang. Gusto ko mag-expand papunta sa food production, Okay. expand papunta sa yung ginagawang fertilizer, yung waste materials. Para hanggang circular So, yung buong system niya. ano, Oo. so parang Walang i-integrate waste mo sila masyado. lahat. Oo, ayun. Hindi magandang waste. Ganun ang gusto mo mangyari. Yung standards rin maging international. Yun yung second goal. Kasi malakas pong Pilipinas. Hindi lang nagiging main goal yung pagpunta sa standards. Kaya tayo na huhuli sa ibang bansa. Pero kaya po natin sabayan Kayang sabayan. Ano ba mga nakita mo na ano yung point of comparison mo? Why mo sinasabi na kaya nating habulin in terms of standard? Anong countries yung basis mo, peg mo? Yung mga neighboring po na Southeast Asian. Doon rin po ako nanonood ng YouTube videos kung paano sila magpalaki ng agri nila. Oh. Tapos nakikita ko, ang linis ng gawa nila. Pero yung materials, yung knowledge, nakukuha rin naman sa Pilipinas. So bakit hindi natin masabayan to? Ba't mas malakas sila sa ibang products? Sa atin ang malakas po sa Pilipinas, mais, rice, coconut. Mga sobrang daming lupa na ginagamit pang produce. Pero yung Philippines po, mga malilit na islands, diba? Nagpo-focus tayo sa kung saan marami kang makukuha, maraming mapoproduce sa mas maliit na lupa. Part doon yung food production ng mga poultry, ng mga piggery. Advantage ba yan na bata ka? Opo. Advantage na nasa gantong generation. Generation. Bakit? Information po. Doon Madali. nalulugit dati. Oo. Madali for you Madali to get sobra. information. Parang sa agribusiness pa lang, parang may 3 ng YouTube tutorial paano magpalaki ng goats Aha. sa agri-business sa channel. So, introduce lang natin sa Alex ng Pinoy How To. So, biglaan collaboration tayo kasi ang ating resource person ay from the younger generation. Baka mas mag-match yung set of questions. Game. Oh my God! Okay, game po. Game. So I was impromptu asked Oo. what would be a good question to ask you. So I thought, I think kasi may hati sa generation na half would love
going with hustling hard, work, early retirement, ganyan. And the other half would want the slow living. Yan. What do you think? Okay naman to follow kung anong dream mo, anong goal mo. May iba't iba naman tayong goals talaga sa buhay. Pero ako, stand ako sa hustle. Since walo po kami magkakapatid eh. So, may aalagaan din ako sa future. Kung gusto nila ng slow living, okay, doon po sila. Oo. Kung gusto nila ng slow living, kung need nila ng extra support, nandun na rin po kaming gusto ng hustle culture. Aha. Pero hindi mo naman kailangan kasi well-off naman ang pamilya. Parang kailangan pa rin po ng Kailangan sarili pa rin, talaga. talaga. At saka nasabi ng mama na dahil nga walo kayong magkakapatid, no? Apa. Meron kayong body-body system. Ay, apa. So parang I think incorporated sa way of life nila is they help each other. Tama ba? Parang since 8, so 4 na matanda, 4 na bata. So, may tig-isang nag-aalaga. Para hati yung mga rules ni mami mo, no? So, sarili kaming responsibility kahit hanggang pagtanda. Talaga. Sabi niya nga sa akin, kahit daw yung phone calls, kapag 9 p.m., meron daw kayong prayer and meeting. Ang dami pala nasabi. Given that, kagaya ng sabi mo, he's got a well-off background. How were you able to develop grit? Because grit is a very important, what is it? A value? Ano ba siya, Dad? Grit. Skill ba? Hindi siya skill eh. Parang value. Value? Oh. No? Grit is very important. So, para kasing yung tolerance ngayon sa generation, like they don't like going for hard things, difficult things. So, how are you parang trying to develop endurance and grit in your own journey? Kasi this is also business and it requires endurance, grit, just going for hard things. Like, how do you do that for you? Sa akin, instilled to ng parents ko. Ng parents. Since kahit nung bata pa kami, nadala-dalaga kami sa kahit anong mga business venture na ginagawa nila. Or kahit sa labor part, dinadala kami paglinis ng babayan, ganon. Since gusto nila ma-experience talaga namin yung buong process. Okay. Tapos, nakukuha rin to sa school eh. Since may academic pressure, may competitive culture sa loob ng school. So doon rin nakukuha yung grit na mag-improve first kaysa mag-laze lang. Yun yung two main motivators ko talaga. Parents and academics. Like, what are the things that stood out most for you na sabi ng parents mo? And like, how would you encourage them, like especially our generation, na let's not avoid yung difficult stages of life or like difficult things that you have to go through, because we all go through it. Mga difficult stages ng life, babalikan rin yan eh. Hindi lang siya one-off na nangyayari. So either, hayaan mong ma-affect ka for again and again, and ignore mo lang siya. Oh, yeah, that's true. Or harapin mo from the start pa lang, and mas mabilis mo siyang ma-resolve in the near future. So ganun. Yeah, I get it. I mean, parang sabi nga nila, if you try to avoid it, like on another time, haharapin mo rin siya until one day you decide to face it, and then you know how to deal with it, at saka lang mawawala yung challenge or yung problem. So like, you just face it head on. Tapos until then, parang ang dami mong nasayang ng oras sa pinag-iisipan lang yung problem kaysa face siya. Okay, so ano ang magandang message mo sa audience natin? You're also watching Agribusiness, right? Yes po. Oh, by the way, si John ay dumating doon sa huling Agribusiness Connect natin. Agri-connect po. Okay, message to the younger,
Kasi ikaw, sa sobrang bata na expose ka to farming and na-develop mo yun and gusto mo siya. Gusto mo siyang gawin despite na civil engineering yung magiging career mo, but hindi mo siya iiwanan yung farming, no? Despite na may mga plano ka. Ano yung message mo rin din sa mga kapwa mo na younger generation? Sa younger generation, if may interest ka, kaya mo makuha yung knowledge gamit yung ating resources ngayon. So, kailangan mo lang ng tiyaga mag-start. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.